Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Problem natin for today ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. And ang problem na ito ay una lumabas noong November 2013 and then bumalik ito noong May 2014. Sa May 2014, ang tinanong lang doon ay specific energy. Walang nakalagay na minimum. Okay, so pero sa 2013 is minimum specific energy. So, sasagutin natin itong 2013. Okay, let's start. A rectangular channel carries a discharge of 18.4 cubic meter per second. When flowing 1.2 meter depth, if the width of the canal is 10 meters, okay, so ito yung depth and then ito yung base. Ito naman yung discharge or flow rate ng ating rectangular channel. So ito naman yung mga tanong. Compute the minimum specific energy and normal slope and average shear stress. So this is also known as average unit tractive force or boundary shear stress. And also roughness coefficient na 0.014. Okay, so ready na tayo para i-solve ang problem na ito. Part 1 is minimum specific energy. So ang formula na gagamitin natin ay ito. Pero dito sa formula na ito, since sinabi na minimum ang hanap natin, minimum specific energy, so therefore itong H na ito is gagawin natin itong minimum. So kapag minimum ang specific energy, yung depth dito magiging critical depth. And kapag critical depth, itong velocity natin ay magiging critical velocity din. So para ma-solve natin ang minimum specific energy, kakailanganin natin ang dalawang variable na ito, critical depth at saka velocity, critical velocity. So, kung may involved na critical depth, so ibig sabihin nito, ang stage of flow natin dito ay nasa critical stage. So, kapag critical ang ating stage of flow, ang Froude number natin dyan ay 1. So, ito yung formula ng ating Froude number. So, kung ito, 1 ito kapag ang ating stage of flow natin is critical. So, ito, we assume na critical ang ating flow dito dahil ang hinahanap natin dito is critical depth. So, ito ang ating equation. Kung itong square root of G times critical depth ay ililipat natin dito yan sa kabila. Yan. So, makikita natin dito na ang critical velocity pala is equal to square root of G times critical depth. So, itong equation na ito, ilagay natin siya dito. Yan. And then, makikita din natin, mapapansin din natin na pwede pa natin ito ma-simplify. So, basta square root, kapag ang square root, in-exponent natin yan sa dalawa. So, itong square root natin ay matatanggal kapag nilagyan natin ito ng exponent na 2. So, kung matatanggal ang square root nito, dahil dito, ang mangyayari niyan is magiging G times DC na lang. And then itong G na ito is makakancel yan. And ang matitira na lang dito ay ito, 1/2 ng critical depth plus critical depth.
So, kung isi-simplify natin yan, ang magiging resulta dyan, 1 half plus 1 is equal to 3 halves. So, 3 halves of critical depth. So, ito na ang actually formula ng minimum specific energy. So, very familiar siya dahil dito na formula. Itong formula ng critical depth para sa rectangular section. So, itong formula pala is doon pala galing o doon siya na-derive sa formula ng specific energy. So, ito is exclusive lang ito sa rectangular section. Okay? And kung gagamitin natin ito, so kakailanganin natin pa rin yung critical depth. So, critical depth, ang formula na gagamitin natin dito ay ito. So, yung formula ng critical depth para sa rectangular section. So, iba naman yung pinagmula nito. So, ang formula nito ay dinerive doon sa critical depth for any section. Okay, so ito na yung gagamitin natin na formula para sa critical depth. Pero itong Q, ito yung unit flow per meter length, and ang formula niya is discharge divided by top width. Ang B dito is top width, and since rectangular ang ating channel, ang base at saka top is equal lang. Okay, so ito, okay, combine natin itong mga equation dito. Yan. So, ito na ang ating critical depth. And then, itong formula na to, itong equation natin, lagay din natin dito. So, ito yung gagamitin natin kasi minimum specific energy yung isosolve natin. So, ilagay natin siya dito, combine natin. Ayan. So, kung mapapansin natin, wala na tayong critical depth. So, diretso na natin ito i-input sa ating calculator. So, sige. But before that, itong G is acceleration due to gravity. It is 9.81 meter per second square. Yan. And then, pwede na natin ito solve. Okay? Ang minimum specific energy natin ay 1.05 meter. And ito na ang ating final answer. Okay, so proceed naman tayo sa part 2. Part 2 natin dito is slope, normal. No, kung mapapansin natin dito, in-emphasize dito na normal. Kasi sa part 1 kasi is ang stage of flow natin dun, dito sa part 1, nung time na sinolve natin ito minimum specific energy, ang stage of flow doon ay critical. Pero dito sa part 2, in-emphasize nila na normal. So, ibig sabihin, itong slope na isosolve natin sa part 2 ay normal slope, and then hindi siya critical na slope. So, iba kasi yung critical slope at saka yung normal. So, sige, normal slope. Ang formula na gagamitin natin dito ay yung formula ng velocity. Yung formula ni Manning's or velocity flow. So, ang problema dito is wala tayong velocity flow. So, dahil wala tayong velocity, pero meron tayong discharge. Therefore, pwede natin gamitin ang formula ng discharge para ma-solve ang velocity. So, ito yung cross-sectional area. And then, ito naman yung velocity. So, combine natin ang equation na to, itong dalawang equation na to, dito sa ating formula ng discharge or flow rate. Okay, so, next is, solve natin itong hydraulic radius. Dahil, ang hydraulic radius, kakailanganin natin yan dito sa part 3, which is boundary shear stress. So, preparation na din ito sa part 3. So, hydraulic radius is
cross-sectional area divided by weighted perimeter. So, itong dalawang equation na to, ilagay natin, combine natin dito sa hydraulic radius. So, sige, solvein muna natin para makuha na natin yung value niya. Hydraulic radius natin is 0.968 meter. And yan. Okay, so meron na tayong hydraulic radius and kung mapapansin natin, isa na lang. Slope. Okay, so sige. Okay, normal slope natin ay 0.00048. Okay, so negative 4. So bawasan natin ito ng isang 0. Bawasan negative 4. Bawasan natin ito ng isa maging 3. So ibig sabihin no, tatlong 0 dito. Okay, so sige. Ito na ang ating final answer. Next, part 3. Ito na yung last. Boundary shear stress. And meron siyang formula and ito ang kanyang formula. Unit weight ng water ay 9,810 Newton per cubic meter. Yan. And ito naman yung hydraulic radius and slope. So, sige. Boundary shear stress is 4.56 Newton per square meters. So, Newton per square meters is also known as Pascal. Okay, Pascal ito. Pero, ang gusto nitong problem is Newton per square meters. Okay, ito ang ating final answer. Ayan. Problem solved mga kapatid.